Bago tayo tuluyang sumabak sa ating kwento, magparamdam ka muna sa comment section. Taga saan ka ba nanonood at anong oras mo ito nasimulang pakinggan? Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay ding nakikidama sa mga ganitong istorya ng buhay, hirap at pag-asa. Sa isang tahimik ngunit hindi mayamang bahagi ng San Isidro, may isang lumang bahay na tila matagal nang napagod sa tag-ulan at tag-init. Ang bubong nito ay pinagtagpi-tagping yero. Ang dingding ay kupas na sa daming dinaanang taon at ang maliit na bakuran ay halos hindi na matatawag na hardin dahil sa dami ng lumang paso at sirang bangkito. Ngunit sa bahay na iyon nakatira si Samaria Villones. 26 na taong gulang, payat, kayumanggi at may mukhang hindi man marangya ay likas namang malinis at payapa. Kung tutuusin, hindi mahirap mahalin si Samaria bilang tao. Tahimik siya, ngunit hindi suplada. Mahiyain siya, ngunit hindi mahina. Hindi siya yung babaeng laging napapansin kapag dumaraan sa kalsada. Pero kapag nakausap mo siya ng ilang minuto, mapapansin mong may kakaiba sa kanya. Yung uri ng kabutihang hindi ipinapakita para purihin, kundi dahil iyon na talaga ang kanyang pagkatao. Maaga siyang naulila. Ang kanyang ama ay namatay sa aksidente sa pier nang siya'y 9 na taong gulang pa lamang, habang ang kanyang ina naman ay pumanaw pagkalipas ng 3 taon dahil sa matinding karamdaman na hindi naagapan dahil sa kakulangan sa pera. Simula noon, ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lola na si Trining, isang babaeng kilala noon sa barangay bilang magaling manahi at magtagpi ng damit. Sa maliit na paanan ng lumang makina de padyak, doon natutong maghawak ng tela at sinulid si Samaria. Anak, madalas sabihin ni Lola Trining habang inaayos ang salamin sa ilong. Hindi man tayo mayaman, basta marunong kang gumamit ng kamay at marunong kang maging mabuti, hindi ka mamamatay sa gutom. Hindi man iyon laging totoo sa mundo, pinanghawakan iyon ni Samaria. Pagkamatay ng kanyang lola 3 taon na ang nakalilipas, tila lalo pang tumahimik ang bahay. Wala nang boses na tumatawag sa kanya tuwing umaga, wala na ring mahinang ubo mula sa kwarto. Wala na ring magtuturo sa kanya kung paanong pataasin pa ang laylayan ng bestida o magtabas ng tela para sa school uniform. Naiwan sa kanya ang lumang bahay, ang makinang panahi, ilang lumang padron at ang payo na huwag maging masama kahit pa magaspang ang mundo. Kaya araw-araw, 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Samaria. Nag-iigib siya ng tubig, nagwawalis sa bakuran, saka magpapakulo ng kape. Kapag may pandesal siyang nabili kinagabihan, iyon ang kanyang almusal. Kapag wala, kape lang at minsan ay asin sa kanin mula sa natira noong nakaraang gabi. Pagkatapos noon, uupo na siya sa harap ng makina. Sa umaga, nagtatabas siya ng tela para sa mga kurtinang inorder ni Maestra Odalis, ang guro sa elementarya. Sa tanghali, tatawid siya sa karinderya ni Aling Sabelina upang tumulong magbalot ng ulam o maghugas ng pinggan kapalit ng kaunting sahod at libreng pagkain. Sa hapon naman, babalik siya sa bahay upang tapusin ang mga unipormeng kailangan sa susunod na linggo. Anak, eto, dagdagan mo pa ang kanin mo. Sabi ni Aling Sabelina isang tanghali habang isinasandok ang ginisang sayote sa kanyang plato. Okay na po ito, Nay Sab. Baka kapusin po kayo sa ulam. Sagot ni Samaria na may maliit na ngiti. Ano ka ba? Ikaw ang tumutulong dito kahit hindi ko kayang bayaran ng tama. Kumain ka ng umayos. Ngumingiti si Samaria pero sa loob-loob niya, alam niyang pareho lang din silang nagtitipid. Kaya kalahati lang lagi ang kinakain niya at minsan ay binabalot pa ang natira para sa hapunan. Hindi rin simple ang kanyang problema sa pera. May utang siya kay Mang Pedro sa tindahan, bigas, kape, sabon, kandila at minsan gamot sa lagnat. Hindi naman siya sinisingil ng marahis, pero ramdam niyang palaki ng palaki ang listahan ng kanyang pangalan sa lumang kwaderno. Samaria, eto, dagdagan mo pa kahit kaunting kanin, sabi ni Mang Pedro isang hapon nang bumili siya ng kalahating kilong bigas.
Oo nga po, Mang Pedro. Pasensya na po. Pag nabayaran po ako ni Maestra Odalis sa uniforms, mag-aabot po agad ako. Tumagno si Mang Pedro. Hindi siya masamang tao, ngunit hindi rin siya kayang lagi na lang magpaluwal. Sa barangay kasi, halos lahat may iniindak, kaya bihira ang may kakayahang umalalay ng matagal. Bukod sa kahirapan, may isa pang dahilan kung bakit hindi tuluyang payapa ang araw-araw ni Samaria. Ito ay si Gadiel Ruz, isang tricycle operator na mayabang, maingay at sanay makuha ang gusto sa pamamagitan ng pangungulit. Noong una, simpleng panunukso lang ang ginagawa nito. Hahatid raw siya ng libre, bibigyan siya ng soft drinks, dadalhan ng fishball. Ngunit habang tumatagal at hindi siya pinapansin ni Samaria, naging mas mapilit at mas bastos ang pananalita. Isang hapon habang pauwi si Samaria sa palengke, biglang huminto sa tapat niya ang tricycle ni Gadiel. "O Samaria," Nakangising, sabi nito, "Ilang taong ka nang nagpapakabayani sa kahirapan. Sumama ka na lang sa akin. Hindi ka na mamomroblema sa pasahe." Hindi siya tumingin rito. "Hindi ko po kailangan ng hatid." "Hindi hatid ang kailangan mo. Lalaking mag-aalaga sa'yo ang kailangan mo." Napahinto si Samaria at tumingin ng diretso sa kanya. "Kung ganyang salita lang din po, mas lalo akong walang dahilan para sumakay." Saglit na tumigas ang panga ni Gadiel. "Masyado kang mataas para sa estado mo." Bago pa lumala ang usapan, lumabas mula sa katabing bakuran si Tio Bemboy, ang karpinterong kapitbahay na halos ituring na niyang tiyuhin. "Hoy Gadiel," malalim ang boses nitong sabi, "kung wala kang disenteng sasabihin, umalis ka na. Hindi palengke ang harapan ng bahay namin para mambastos ka." Napairap si Gadiel at pinaandar ang tricycle. "Kaala mo naman, mayaman niyang pinagtatanggol mo." Tahimik na nagpatuloy si Samaria sa paglalakad. Ngunit ramdam ni Tio Bemboy ang pangangatog sa kanyang kamay. "Anak," sabi nito nang makalapit, "kapag ginulo ka uli niyan, sabihin mo lang. Hindi porket tahimik ka, pwede ka nang apihin." Ngumiti ng pilit si Samaria. "Salamat po, Tio." Sa baryong iyon, iilan ang totoong nagmamalasakit sa kanya. Nariyan si Tio Bemboy na tumutulong kapag natutuklap ang dingding o may tagasang bubong. Nariyan si Maestra Odalis na kahit istrikta sa klase ay malambot ang puso sa mga batang kapos at sa mga tulad ni Samaria. Nariyan si Sister Carmina sa parokya na paminsan-minsang umaabot ng relief goods kapag may sobrang donasyon. At nariyan din si Lorena, ang kanyang kababata na may 3 anak at isang asawang laging wala sa bahay dahil sa kontratang trabaho sa malalayong site. "Alam mo, Samaria," sabi ni Lorena minsang naupo sa kanilang lumang bangkito habang nagpapatahip ng bagong tahi, "buti na lang hindi ka naging mapait. Kung ako ang dinaanan mo, baka matagal na akong palasagot sa lahat. Napapagod din naman ako," marahang sabi ni Samaria. "Pero kapag naging masama pa ako, ano pang matitira sa akin?" Hindi nakasagot si Lorena. Dahil totoo iyon, maraming tao ang nasisira hindi lang dahil sa hirap, kundi dahil hinahayaan nilang baguhin ng hirap ang kanilang puso. Sa kabilang dulo ng bayan, sa mga lugar na hindi naaabot ng paa ni Samaria, may iba namang mundong umiikot. Mga sasakyang de-aircon, mga gate na de-remote, mga taong nakauniforme ang nagbabantay. Doon naninirahan ang isang negosyanteng kilala sa apelyidong Arzadon. Si Leovico Arzadon ay bihirang mapag-usapan sa barangay ni Samaria, maliban sa balitang may bago na namang proyekto o lupaing binili. Para sa mga tulad niya, ang mga pangalang tulad ni Samaria ay halos hindi umiiral. Ngunit may kakaibang kilos ang kapalaran. Habang ang isa'y abala sa pagtitipid ng kandila, ang isa na may problemang hindi kayang tapalan ng pera. Sa malaking bahay ng mga Arzadon, may batang lalaking unti-unting nasasanay sa katahimikan ng malawak na kwarto kaysa init ng normal na tahanan. Isang batang hindi madalas mapansin kung masaya pa ba o hindi, basta't malinis ang damit at kumpleto ang laruan. Hindi pa alam ni Samaria ang mundong iyon. Hindi pa niya alam na may batang sa mga susunod na oras ay mapapalapit sa kanyang buhay ng higit pa sa inaasahan niya. Sa gabing iyon, abala siya sa huling tahi ng puting uniforme ng grade 6 na pinagawa ni Maestra Odalis. Mahina ang ilaw ng bombilya. Paminsan-minsay kumikislap pa. Umuungong ang makinang panahi, kasabay ng mahinang lagitik ng ulan na nagsisimula ng bumuhos sa bubong. Pagkaraan ng ilang oras, napansin niyang wala na pala siyang asin at halos ubos na rin ang mantika. Kailangan niyang dumaan sa maliit na tindahan bago lumakas ang ulan. Kinuha niya ang payong na may punit sa isang gilid, inisuksok ang ilang baryang naipon sa bulsa ng kanyang palda at nagsara ng pinto.
Malamig ang hangin. Ang kalsada ay unti-unti nang kumikinlang sa ulan. Tahimik na ang karamihan sa mga bahay at ang ilaw ng waiting shed sa kanto ay patay sindi na parang sasabog na ang bombilya anumang oras. Habang naglalakad siya pabalik mula sa tindahan, bitbit ang kaunting bigas, asin at 2 pirasong pandesal na binili niya para sa almusal kinabukasan, may narinig siyang isang tunog, mahina. Halos natatabunan ng ulan, halos dumingtig, halos hikbi. Huminto si Samaria. Lumingon siya sa paligid. Sa una pa lamang ay naikala niyang pusalang na nalilamig sa ilalim ng bangko. Ngunit nang tumama ang sinag ng malabong poste sa may waiting shed, may napansin siyang maliit na anino sa gilid. Isang batang nakaupo, basang-basa, yakap ang sariling tuhod at tila naninginig ng takot. Bago tayo dumiretso sa pagpapatuloy ng ating kwento, gusto ko munang imbitahan kang makisabay sa damdamin ng gabing ito. Mag-iwan ka nga sa comment section kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan atin ng panibagong kabanata ng buhay ni Samaria, may mga taong tahimik ding nakikinig mula sa kani-kanilang sulok ng mundo. Nanatiling nakatayo si Samaria sa gitna ng ambon, hawak ang manipis niyang payong at ang maliit na supot ng asin, bigas at pandesal na binili niya para sa almusal, habang nakatitig sa batang nakasiksik sa gilid ng waiting shed. Sa unang tingin pa lamang, alam niyang hindi iyon batang gala na sanay sa lansangan. Malinis ang tela ng suot nitong polo kahit ngayon ay basa na at murmi sa putik. Ang sapatos nito ay mamahalin, ngunit hindi na halos mapansin dahil sa pagkababad sa ulan. Higit sa lahat, iba ang takot sa mukha nito. Hindi takot ng batang pinalaki sa hirap, kundi takot ng batang unang beses na nawalan ng mundo. Lumapit si Samaria ng dahan-dahan. Ayaw niyang biglain ito. Anak? Malumanay niyang tawag. Okay ka lang ba? Hindi agad sumagot ang bata. Mas lalo lang nitong niyakap ang sarili at yumuko. Nanginginig ang balikat nito. Hindi alam ni Samaria kung dahil ba iyon sa lamig o sa kaba. Nasaan ang nanay mo o tatay mo? Tanong niya ulit. Bahagyang yumuko para magpantay ang kanilang tingin. Naliligaw ka ba? Unti-unting nagtaas ng mukha ang bata. Malalaki ang mata nito. May bahid ng luha at takot. Mukha itong wala pang 9 na taong gulang. Namutla si Samaria nang mapansing bahagyang nangingitim ang labi nito sa ginaw. Hindi ko po alam. Halos pabulong na sagot ng bata. Hindi na nagdalawang isip si Samaria. Inilapit niya ang payong para matakpan ng bata at iniabot ang isa sa 2 pandesal. Oh, kain ka muna. Mainit pa yan kanina. Bahagya niyang pinisil ang supot. Huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Nag-atubili muna ang bata. Saka dahan-dahang kinuha ang tinapay. Halatang gutom na gutom ito dahil halos hindi nanguyain ng maayos ang unang kagat. Sa sandaling iyon, may kung anong kirot na dumaan sa dibdib ni Samaria. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Iyong mga gabing nagkukubli siya sa sulok habang hinihintay kung may maiuuwi pa bang pagkain ng kanyang ina. Anong pangalan mo? Tanong niya habang pinagmamasdan nitong kuwain. Miro po. Maganda yung pangalan mo, sabi niya. Ako si Samaria. Taga rito lang ako. Halika, hindi pwedeng dito ka magpalipas ng gabi. Nalalamig ka na. Napakurap si Miro at tila nagdadalawang isip. Baka po pagalitan ako. Mas lalo kang mapapahamak kapag dito ka lang sa ulan. Inilahad ni Samaria ang kamay niya. Saglit lang, papainitin lang kita, tapos iisipin natin kung paano hahanapin ang pamilya mo. Matagal bago kumilos si Miro, pero nang maramdaman niyang hindi nananakot ang babae, dahan-dahan nitong inabot ang kamay ni Samaria. Maliit at malamig iyon, halos parang yelo. Pagdating nila sa bahay, agad na isinabit ni Samaria ang basang payong sa tabi ng pinto at pinaupo ang bata sa lumang silyang kahoy. Nagmamadali niyang kinuha ang tuwalya at isang lumang t-shirt na dating pag-aari ng pinsan niyang minsang tumira sa kanila noon. Habang nagpapatulo ng tubig mula sa laylayan ng sariling saya, sinindisan niya ang kalan. Magpalit ka muna ng damit. Huwag kang mahihiya, tatalikod ako, sabi niya. Tahimik na sumunod si Miro.
Habang kumukulo ang tubig, naglagay si Samaria ng konting bigas sa maliit na kasirola. Hiniwa ang natitirang luya na dapat sana'y gagangitin niya sa susunod na araw at kinuha ang huling itlog sa basket. Hindi niya pinansin na bukas ay baka wala na siyang makain. Sa gabing iyon, mas mahalaga ang batang nasa harapan niya. Paglabas ni Miro mula sa likod ng kupasang kurtinang nagsisilbing divider ng bahay, litaw pa rin ang panginginig nito. Ngunit kahit paano ay mas komportable na ito sa tuyong damit. "Amoy lola po dito," mahinang sabi ng bata. Natigilan si Samaria. "Lola ko ang dating may-ari ng bahay na ito," tugon niya habang hinahalo ang lugaw. "Mabango kasi ang mga kahoy dito noon sa kakasindi niya ng insenso tuwing hapon." Wala na po siya. Umiling siya. Matagal na. Pero minsan, pakiramdam ko nandito pa rin siya. Tahimik si Miro sa sandaling iyon. Saka siya muling sumalita. Mas mahinahon na. "Namimiss ko rin po si Mama." Hindi agad siyang nagtanong. Nakinig lang siya. "Wala na rin po siya," dagdag ni Miro saka muling ginmuko. Nang maluto ang lugaw, inilagay iyon sa pinakamalinis na mangkok na meron siya. Inilagyan niya ng itlog at konting asin. Inilapag niya iyon sa mesa. "Oh, dahan-dahan lang, mainit pa yan." Hindi niya inakalang gaunon kagutom ang bata. Pagkatapos ng unang subo, para bang may kung anong pader na nabasag sa pagitan nila. Kumain si Miro ng tahimik pero mabilis at nang maubos nito ang kalahati, saka ito bahagyang napahinga. "Masarap po." Buti naman. Sa pagitan ng bawat subo, unti-unti ring nagkwento si Miro. Hindi buo, hindi malinaw, pero sapat upang maintindihan ni Samaria na hindi ordinaryong batang palaboy. Kasama raw ito kanina sa sasakyan. Huminto sila sa gasolinahan. Nakakita siya ng lobo sa kabilang tindahan at bumaba nang hindi napapansin ng sasakyan. Nang lumingon siya ulit, wala na ang sasakyan. May tumawag daw kay Miro pero natakot siya at tumakbo. Pagkatapos noon, puro ulan, ilaw at takot na lang ang naaalala niya. "Alam mo ba ang apelyido mo?" Tumanggo ang bata. "Arzadon po." Hindi pamilyar kay Samaria ang bigat ng apelyidong iyon. Pero parang may narinig na siyang ganun noon sa karinderiya kapag pinag-uusapan ng mga mayayaman sa kabilang bayan. "May number ka ba ng tatay mo?" Umiling ang bata. "Yaya ko po ang alam." Saka muling bumigat ng katahimikan sa maliit na bahay. Hinayaan na lang muna iyon ni Samaria. Nang makita niyang umiidlip na si Miro sa upuan, inihanda niya ang maliit na higaan sa tabi ng dating kama ng kanyang lola. Kumot lang iyon at manipis na banig, pero maayos at malinis. Maingat niyang pinahiga ang bata. "Dito ka muna matulog," bulong niya. "Bukas gagawa tayo ng paraan." Ngunit bago pa man tuluyang tumahimik ang gabi, may malakas na katok na dumagundong sa kanilang pinto. Napatingin si Samaria sa labas. Kilala niya ang tikas ng katok na iyon. "Samaria, buksan mo nga to!" Boses ni Gadiel mula sa labas. Napapikit siya sa inis. Ayaw niyang magising ang bata, pero kapag hindi niya binuksan ay mas lalo lang itong mag-iingay. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang nakataas na kilay ni Gadiel at ang amoy ng alak sa hininga nito. "Anong meron?" Malamig niyang tanong. "May nakita raw na batang ligaw sa waiting shed. Ikaw ba yun? Dinala mo rito?" O sisa nito, saka sumilip sa loob na para bang may karapatan. "May batang nilalamig sa ulan. Pinatuloy ko lang." "Pinatuloy?" Mapanuyang ulit ni Gadiel. "Samaria, hindi mo ba naiisip na baka mapahamak ka dyan? Baka mamaya may kaso pa yan. Baka magnanakaw ang magulang niyan o baka kidnapper ka raw." Sumikip ang dibdib ni Samaria, hindi dahil naniwala siya, kundi dahil kitang-kita niyang gusto lang siyang sindakin ni Gadiel. "Hindi ako gumagawa ng masama," sagot niya, "at hindi rin kita kailangang paliwanagan." "Eh sino ka ba para mag-ampon ng kung sino-sino?" Singhal nito. "Ni sarili mong ang buhay hirap kang ayusin." Bago pa man makasagot si Samaria, may isa pang boses na sumingit mula sa dilim. "Mas lalong hindi ikaw ang may karapatang mangyalam."
Si Tio Bemboy iyon, nakapayong, galing marahil sa banyo sa likod nang marinig na ang sigawan. Lumapit siya sa may pinto ni Samaria at hinarap si Gadiel. Kung may problema ka, bukas mo na dalhin sa barangay. Huwag kang nag-iiskandalo sa bahay ng babae 10 oras ng gabi. Hindi ka ang kinakausap ko, sagot ni Gadiel. Pero ako ang sasagot, matigas na sabi ni Tio Bemboy. At isa pa, kung may batang nangangailangan ng tulong, mas mabuti nang pinatuloy kaysa pinabayaan sa ulan. Hindi lahat katulad mong walang pakialam sa kapwa. Nagtagis ang panga ni Gadiel. Saglit itong tumingin kay Samaria, saka kay Tio Bemboy. Halatang ayaw nitong mapahiya sa harap ng matanda, pero ayaw din umatras ng walang huling salita. Sige, pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pag-alis nito, napabuntong hininga si Samaria. Nahihiyaman siya, nagpapasalamat siya sa kapitbahay. Pasensya na po, Tio. Umiling si Tio Bemboy. Walang anuman, basta siguraduhin mong bukas, maipaalam mo agad sa barangay o pulis. Mukhang hindi ordinaryong bata yang napulot mo. Opo, gagawin ko po. Pagsara ng pinto, muling binalot ng katahimikan ng bahay. Ngunit ibang katahimikan na ito. Hindi na ito yung dati niyang nakasanayang pag-iisa. Ngayon, may mahinang hilik ng batang pagod sa banig. May basang damit na nakasampay sa may bintana. At may pakiramdam na ang gabing ito ay simula ng isang bagay na hindi na niya mababawi. Hindi makatulog agad si Samaria. Naupo siya sa tabi ng makina de padyak at minasda ng batang natutulog. Sa mahinang ilaw ng bumbilya, kitang-kita niyang kahit payapa ng mukha nito ay may mga bakas pa rin ng luha sa pisngi. Napaisip siya. Sino kaya talaga ang pamilyang naghahanap sa batang ito? Gaano kalaki ang kaguluhan ng dulot ng kagawalan nito? At bakit pakiramdam niya, pagdating ng umaga, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay? Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, para sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isa pang hininga ang kasabay ng sa kanya sa loob ng bahay. At kahit hindi pa alam ni Samaria, ang batang pinatuloy niya dahil lang sa habag, ay siyang magbubukas ng pintong matagal nang sarado sa kapalaran niya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang makisabay ka sa damdamin ng pag-asang unti-unting sumisilip sa buhay ni Samaria. Mag-iwan nga sa comment section kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang sinusundan natin ang pagbabago ng kanyang kapalaran, may mga puso ring tahimik na umaasang darating din ng tamang panahon para sa kanila. Pagsikat ng araw matapos ang gabing pinatuloy ni Samaria si Batang Miro, maaga pa lamang ay tila may kakaibang bigat na sa hangin. Hindi yun yung ordinaryong umaga na sasalubungin siya ng ingit ng manok, tahol ng aso at kalansing ng kaldero sa karinderya ni Aling Sabelina. Sa araw na iyon, bago pa siya tuluyang makapagkape, may tunog na ng malalaking sasakyan sa kalsadang bihirang daanan ng kahit isang kotse. Ngunit bago dumating ang mga sasakyang iyon, nagising muna si Samaria sa mahinang pag-ubo ni Miro. Agad siyang bumangon sa kanyang banig. Sa tabi ng bintana, nakita niyang gising na ang bata, tahimik na nakaupo at tila naniniwago sa paligid. Mahigpit pa rin itong hawak ang kumot na ipinahiram niya. Magandang umaga. Malumanay na bati ni Samaria. Kumusta pakiramdam mo? Mas okay na po, sagot ni Miro, bagamat mabigat pa rin ang boses. Nasaan po ako? Nasa bahay kita, sagot niya. Hindi pa rin kita pwedeng pabayaan sa labas kagabi. Oh, maghilawos ka muna, may ihahanda akong mainit na tubig. Tahimik na tumanggo ang bata. Habang pinapakulo niya ang tubig at sinasaing ang maliit na natitira niyang bigas, panayang isip ni Samaria sa susunod na gagawin. Balak sana niyang isama si Miro sa barangay pagkatapos nitong kumain. Pero halata niyang ang bata ay hindi pa lubusang handang humarap sa maraming tao. May kakaiba ring pagkapit ito sa kanyang presensya na para bang sa maikling oras pa lamang ay siya na ang taning bagay na pamilyar dito matapos ang magulong gabi. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na sila sa maliit na mesa. Pinaghatian nila ang simpleng almusal na lugaw na may kaunting asin at ang isa pang natirang pandesal. Tahimik lang si Miro noong una, saka ito nagtanong sa mahinang tinig. May trabaho po ba kayo? Natigilan si Samaria at napangiti. Meron naman, nananahi ako,
Tapos tumutulong din sa karinderya. Tapos, kayo lang po mag-isa dito? Oo, sagot niya. Sanay na rin. Hindi po kayo natatakot? Hindi agad nakasagot si Samaria. Pagkatapos, maingat siyang nagsalita. Minsan, pero mas nakakatakot ang mawalan ng tapang. Hindi man lubos na naintindihan ni Miro ang sagot, tinitigan siya nito na parabang may hinahanap na katayakan sa mukha niya. Sa murang edad ng bata, naramdaman ni Samaria na marami itong tanong na hindi pa nito kayang buuin sa salita. Pagkatapos ng almusal, nagbihis si Samaria ng maayos. Kinuha niya ang lumang suklay ni Lola Trining at inayos ang buhok ni Miro. Sinikap niyang magmukhang presentable ang bata kahit ang damit nito'y hiram lamang. Pupunta tayo sa barangay ha, sabi niya. Baka doon may nakakaalam kung sino ang naghahanap sa'yo. Bago pa man makatugon si Miro, isang malakas na ingay ng makina ang narinig nila mula sa labas. Sumilip si Samaria sa siwang ng bintana at halos mapaatras siya sa gulat. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 3 mamahaling sasakyan ang nakahinto sa tapat ng kanilang bahay. May mga lalaking nakaitim na mabilis na bumaba. Kasunod ang isang babaeng nakaayos ng formal at isang matangkad na lalaki na halatang hindi sanay maghintay. Kasunod noon ang pagkakagulo sa labas. Samaria, may mga naghahanap sa iyo, sigaw ni Lorena mula sa kabilang bakod. Parang mayaman, bulong naman ni Aling Sabilina na sumilip na rin mula sa gilid. Nanlamig ang batok ni Samaria. Napatingin siya kay Miro na noon ay biglang tumayo mula sa silya. Iba ang ekspresyon sa mukha ng bata. Hindi natakot, kundi gulat at pagkilala. Papa! Mahinang sabi nito. Hindi na naghintay si Samaria. Binuksan niya ang pinto. Pagkabukas pa lamang, sinalubong siya ng tensyon. Ang mga lalaking nakaitim ay tila handang sumugod sa loob anumang oras. Ang babaeng pormal ang ayos, nakalaunan ay malalaman niyang si Attorney Virel ay talimang tingin at tila sinusukat kung mapagkakatiwalaan ba ang dalaga sa harap nila. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay si Levico Arsadon. Hindi siya kailangang ipakilala. Kitang-kita sa tindig ba lamang na sanay itong masunod. Ngunit sa mukha nito ngayon, may pagod, puyat at desperasyon na hindi maitago ng mamahaling polo at relo. Nandito ba ang anak ko? Diretso nitong tanong. Hindi man pala sagot si Samaria, hindi niya nagustuhan ang tono ng lalaki. Ngunit bago pa man makasagot, sumilip na si Miro sa likod niya. Papa! Parang humiwalay ang paghinga ni Levico sa katawan niya. Hindi na ito nakapagpigil. Mabilis itong lumapit at halos paluhod na ang niyakap ang bata. Miro, Diyos ko! Mabilis ang boses nito, garalgal sa pagod. Anak, nasan ka ba kagabi? Hinanap namin sa buong bayan. Yumakap balik si Miro, mas mahigpit kaysa sa inaasahan ni Samaria. Sa unang pagkakataon, nakita niyang isang lalaking mayaman na hindi mukhang makapangyarihan, kundi simpleng ama lamang na takot mawala ng anak. Lumapit si Attorney Virel, bahagyang yumuko kay Samaria. Ikaw bang nagpapatuloy sa bata? Opo, nakita ko po siya kagabi sa waiting shed, umuulan ng malakas, hindi ko po pwedeng iwan. Tinignan siya ng abogado ng ilang segundo, saka tumanggo. Mabuti at ginawa mo yun. Ngunit may isa pang babaeng bumaba sa pangalawang sasakyan. Nakaplansya ang uniforme nito at halatang inis. Siya ay si Dalisay, ang yaya ni Miro. Naku sir, buti na lang talaga, sabi niya habang lumalapit. Sabi ko po sa inyo baka may dumampot na masama sa kanya. Salamat at maayos naman ang lugar. Narinig ni Samaria ang bahagyang diin sa huling salita. Hindi siya tanga para hindi maramdaman ang paghamak sa anyo ng kanyang bahay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Samaria, si Miro mismo ang nagsalita. Hindi po masama dito. Pinakain ako ni Ate Samaria. Napatingin si Dalisay sa bata. Tila hindi inasahan ang pagtatanggol nito. Muling hinarap ni Leovico si Samaria. Ngayon, mas maayos na ang boses nito. Ikaw bang Samaria? Opo. Tama ba na dinala mo siya rito, pinatuyo at pinakain? Opo. Wala naman po kasing ibang tao sa kalsada kagabi, tsaka nilalamig na siya. Saglit na tumahimik si Leovico, saka tumingin sa paligid ng bahay. Sa isang sulyap lang, makikita ng hindi marangya ang buhay ni Samaria. Halos wala ng laman ng istante, luma ang mga upuan, may makina de padyak sa tabi, at sa kabila ng lahat ng iyon, pinatuloy pa rin niya ang isang batang hindi niya kilala.
Ate Samaria even gave me the egg, sabat ni Miro. Inosente, ngungit malinaw. Siya po, lugaw lang din ang kinain. Hindi inaasahan ni Samaria na sasabihin pa iyon ng bata. Nakaramdam siya ng hiya. Ngunit nakita niyan may dumaan na kung anong ekspresyon sa mukha ni Leo Vico. Parang biglang bumigat ang dibdib nito. Maraming salamat, marahan nitong sabi. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang ginawa mo. Sa labas, nagsimula nang dumami ang usyosong kapitbahay. Nandoon si Tio Bemboy, si Lorena, si Aling Sabelina, maging si Mang Pedro na napadaan lamang ngulit agad na tumigil. Lahat sila ay pabulong na nag-uusap habang pinagmamasdan ng eksena sa tapat ng bahay ni Samaria. At syempre, hindi mawawala si Gadiel. Nakatayo ito sa tapat ng kanyang tricycle, nakahalukip-kip at matalimang tingin sa mga sasakyan. Nang makasalubong nito ang tingin ni Samaria, may halong pagkadismaya at pagkainis ang mukha nito, na para bang hindi nito matanggap na ang batang pinagdudahan niya kagabi ay anak pala ng isang napakayamang tao. Lumapit si Leo Vico sa kanya ng bahagya at nagsalita sa mas tahimik na boses. May pupuntahan pa kami ngayon para sa report sa pulis at barangay. Pero hindi matatapos sa pasasalamat ang utang na loob ko sa iyo. Ayos lang po iyon, sagot agad ni Samaria. Basta ligtas po ang bata. Muling sumingit si Miro. Papa, pwede po bang bumalik ako rito minsan? Bahagyang nagulat si Leo Vico, ngunit hindi na siya tumanggi. Pag-uusapan natin yan. Bago tuluyang umalis, may iniabot si Attorney Virel na calling card kay Samaria. Makapalang papel, malinaw ang pangalan. Kung kailangan mong ipaliwanag sa barangay ang nangyari kagabi, tawagan mo kami. At huwag kang mag-alala, walang magiging problema sa'yo. Umalis ang convoy na nag-iiwan ng usok, ingay at mas mabigat na usap-usapan sa buong kalsada. Halos lahat ng kapitbahay ay lumapit agad kay Samaria. Samaria, anak ng mayaman pala yun, sabi ni Aling Sabelina. Baka milyonaryo nga talaga ang tatay, dagdag ni Lorena. Hindi ko agad napansin ang mukha pero arsado nang sabi ng bata. Usisa ni Mang Pedro. Aba, malaking tao nga yun. Hindi agad nakasagot si Samaria. Sa totoo lang, hindi pa rin niya lubusang naiintindihan ang bigat ng nangyari. Para sa kanya, bata lang si Miro. Isang batang basang-basa, naliligaw at gutom. Ngunit hindi natapos doon ang gulat. Kinabukasan ng umaga, halos hindi pa siya nakakapagwali sa harap ng bahay nang may isa na namang sasakyan ang huminto sa tapat nila. Hindi na ito kasing dami ng kahapon, pero mas formal ang dating. Bumaba si Attorney Virel. Kasunod ang isang lalaking may dalang folder, isang ahente sa real estate at si Leo Vico mismo. Natigilan si Samaria. Ano po yun? Mahinang tanong niya. Hindi agad sumagot si Leo Vico. Sa halip, tumingin muna ito sa lumang bahay, sa bakod na inaalon ng hangin, sa yero ng bubong na may tagpi, at sa pinto na ilang beses nang inayos ni Tio Bemboy. Buong magdamag pong inisip kung paano ko babayaran ang kabutihang ginawa mo. Pera is easy, pero may mga taong hindi dapat pera lang ang iabot. Lalong natigilan si Samaria nang ilapag ng ahente ang folder sa mesa sa loob at isa-isang inilabas ang mga papeles. Sir, mahinang sabi niya, hindi pa rin maunawaan. May maliit akong property sa bagong subdivision malapit sa pamilihan. Isang bahay na wala pang umuupa. Kumpleto ang papeles. Kung tatanggapin mo, ipaparigalo ko yun sa'yo. Parang tumigil ang oras sa loob ng bahay. Ano po? Halos pabulong niyang tanong. Hindi dahil kawawa ka. Dagdag agad ni Leo Vico na tila nabasa ang hiya sa mukha niya. Kundi dahil may mga taong dapat binibigyan ng pagkakataon na mas gumaan ang buhay. Isang gabi mo lang pinatuloy ang anak ko, pero ipinakita mo sa kanya ang uri ng kabutihan na hindi nabibili. Umiling si Samaria, nanlalabo ang paningin. Hindi ko po pwedeng tanggapin na gabyan. Sobra naman po. Sobra rin ang takot na daanan ko kagabi. At sobra rin ang kabutihan mo para maliitin. Hindi kita binibili, Samaria. Nagpapasalamat ako. Sa labas ng bahay, nagtipon-tipon na naman ang mga kapitbahay. Halos lahat ay nakasilip, hindi makapaniwala sa naririnig. Si Gadiel na noon ay nakatayo sa may kanto ay namutla sa matinding inggit. Sa loob, nanginginig ang kamay ni Samaria habang tinitingnan ang mga papeles. Hindi niya sukat akalain na ang gabing umuwi siya bitbit ng kaunting asin at 2 pandesal
ay hahantong sa sandaling ito. Hindi pa niya alam kung paano magbabago ang buhay niya mula roon. Hindi pa niya alam ang mga biyaya, tukso at taong maiinggit sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak niya ang unang papel na magpapatunay na maaari na siyang magkaroon ng sariling maayos na bahay, unti-unti niyang naramdaman ang bagay na matagal nang mailap sa kanya. Pag-asa. Bago tayo tumuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, makiisa ka muna sa damdaming dala ng parting ito. Mag-comment ka nga kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang sabay-sabay nating sinusundan ng laban ni Samaria, baka sa puso mo rin ay may isang bahagi na tahimik na lumalaban at umaasang mananaig din ng katotohanan. Ang pag-asang naramdaman ni Samaria nang hawakan niya ang mga papeles ng bahay na ibinigay ni Ludovico Arzadon ay hindi kaagad na uwi sa marangyang buhay. Sa katunayan, ilang linggo pa muna ang lumipas bago tuluyan niyang naunawaan na totoo nga ang lahat. Hindi iyon panaginip. Hindi rin iyon simpleng pangakong mawawala pagsapit ng umaga. Inasikaso ni Attorney Viral ang mga dokumento. Tinulungan siya sa paglipat at tiniyak na malinis ang pagmamay-ari ng bahay na nasa isang bagong subdivision malapit sa pamilihan. Noong una siyang dinala roon, halos hindi makapagsalita si Samaria. Maliit lamang ang bahay kumpara sa mga mansyon ng mga mayayaman, ngunit para sa isang tulad niyang sanay sa tumutulo bubong at lumang dingding, para na iyong palasyo. May 2 kwarto, maayos na kusina, sementadong sahig, at bintanang hindi kinakailangang takpan ng karton tuwing umuulan. Sa harap ay may maliit na espasyo para sa paso, at sa likod ay may sapat na lugar para sa labahan at maliit na sampayan. Heto na po yun? Tanong niya noon kay Attorney Viral. Halos hindi makapaniwala. Oo, sagot ng abogado. Ipinag-utos na ni Sir Ludovico. Napahawak si Samaria sa pintuan. Parang nanghina ang tuhod niya. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Sumagot si Attorney Viral sa paraang hindi niya inaasahan. May mga kabutihan kasing hindi dapat tinatapatan lang ng simpleng salamat. Paglipat niya sa bahay ay hindi niya iniwan ang dati niyang pagkatao. Una niyang inisip si Tio Bemboy na tumulong sa kanya noon kahit wala siyang maibayad. Inaya niya itong tumingin sa ilang kailangang kumpunihin sa bagong bahay. Mga lock na medyo matigas, gripo sa likod na mahina ang daloy at isang cabinet na bahagyang tabingi. "Samaria?" sabi ni Tio Bemboy habang tinatapik ang frame ng bintana. Kung si Lola Trining ang makakakita nito, iiyak yun sa tuwa. Napangiti si Samaria, ngunit agad ding namasa ang kanyang mga mata. "Kaya nga po, parang gusto kong kausapin siya minsan dito. Sabihin na hindi na sayang yung mga araw na nagtiis kami." Hindi lang si Tio Bemboy ang dinala niya sa bagong yugto ng buhay niya. Si Aling Sabilina ay madalas din niyang anyayahang magpahinga roon, lalo na kapag pagod na sa karinderya. Si Lorena ay palaging malugod na dumadalaw kasama ang mga anak nito. Maging si Mang Pedro, na dating madalas lamang niyang lapitan dahil sa utang, ay binayaran niya ng buo sa unang pagkakataong nakahawak siya ng maayos na kita mula sa mga bagong mananahing kliyente. "Hindi ako nagmamadali, ha?" sabi noon ni Mang Pedro habang tinatanggap ang sobre. "Pero ako po, gusto kong makabayad ng maayos," sagot ni Samaria. "Ayoko pong may mabigat sa dibdib." Sa unang mga buwan, tila mahinaon ang lahat. Sa tulong ng kaunting rekomendasyon ni Ludovico, nadagdagan ng kanyang mga kliyente. Si Maestra Odalis ay patuloy na nagpapagawa sa kanya ng school uniforms, pero ngayon ay hindi na lamang para sa isang seksyon, kundi para na sa buong grade level. Nagkaroon din siya ng mga order na kurtina para sa 2 paupahang apartment ng isang kaibigan ni Aling Sabilina. Hindi pa iyon malaking negosyo, pero sapat na para maisip niyang pwede na niyang gawing mas seryoso ang pananahi. Sa isang pagbisita ni Ludovico kasama si Miro, napansin nitong halos hindi na magkasya ang makina at mga tela sa sala ng bahay. "Gusto mo bang palawakin ito?" tanong ni Ludovico habang pinagmamasdan ang hanay ng tinatabas na uniforme. Napahinto si Samaria. "Pangarap ko po, pero baka hindi ko kayanin." "Nakayanan mo ngang magpatuloy ng walang kasiguraduhan dati. Ngayon pang may pagkakataon ka."
Doon nagsimula ang isa na namang pagbabago sa buhay ni Samaria. Sa tulong ng rekomendasyon ni Leo Vico, nakapag-enroll siya sa isang short course sa dressmaking at basic business management sa community college kung saan kakilala ng negosyante si Dean Marcela Tibon. Hindi libre ang lahat, pero malaking bagay na nabawasan ng gastos at nagkaroon siya ng pagkakataong matuto ng mas sistematiko. Doon niya nakilala sina Pevia at Orlina, dalawang babaeng may sarili ring mga sugat sa buhay. Si Pevia ay biyudang may 2 anak at naghahanap ng sideline, habang si Orlina naman ay hiwalay sa asawa at gustong muling magsimula. Naging malapit sila kay Samaria at habang tumatagal, unti-unti niyang nabuo ang ideya na hindi lamang siya para sa sariling tagumpay nagtatrabaho. Gusto niyang balang araw, kapag kaya na niya, ay makapagbigay rin ng hanap buhay sa mga kapwa niyang babaeng ilang ulit ng binaluktot ng buhay. Samantala, si Miro ay lalong naging malapit kay Samaria. Tuwing may pagkakataon, dinadadala siya ni Leo Vico upang bumisita. Hindi iyon madalas pero sapat para maging natural ang presensya ng bata sa bahay. Minsan ay tumutulong pa ito sa pag-aayos ng maliliit na butones o pag-abot ng sinulid. "Ate Samaria," minsang sabi ni Miro habang nakaupo sa sahig, "kapag lumaki po ba ako, pwede akong tumulong sa business mo?" Natawa si Samaria. "Pwede, pero dapat marunong ka munang manahin ng tuwid." "Hindi po ako marunong." "Hindi rin ako marunong noon," sagot niya. "Tinuruan lang ako." Kapag ganun ang usapan, napapatingin si Leo Vico sa kanila ng may kakaibang katahimikan. Unti-unti niyang nakikita ang bahagi ng kanyang anak na matagal na niyang hindi nasilayan. Yung batang kusang tumatawa, hindi pinipilit, hindi takot magkamali. Simula nang mawala ang asawa niyang si Helis, pakiramdam niya ay pera at seguridad na lang ang naibibigay niya kay Miro. Ngunit sa harap ni Samaria, may naibabalik sa bata na hindi kayang ibigay ng mga yaya, tutor o mamahaling laruan. Minsan, habang si Miro ay abala sa pagpili ng kulay ng sinulid, marahang nagsalita si Leo Vico. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawa," sabi nito. Napatingin si Samaria. "Ang alin po?" "Ang mapanatag siya." Napatitig ito sa anak. "Hindi sa bahay namin kumpleto ang lahat, pero parang laging may kulang." Hindi agad sumagot si Samaria. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsabi, "Minsan po kasi hindi bagay ang kailangan ng bata, kundi pakiramdam na may nakikinig." Matagal na natahimik si Leo Vico, at sa katahimikang iyon, may nabuo na namang paggalang sa pagitan nilang dalawa. Isang uri ng pagtingin na hindi padalos-dalos, hindi romantikong minadali, kundi dahan-dahang tumitibay dahil sa pag-unawa. Ngulit habang unti-unting gumagaan ang buhay ni Samaria, may mga matang tahimik namang naninikip sa inggit. Sa subdivision na kanyang nilipatan, hindi lahat ay natuwa sa presensya niya. Isa sa mga pinakamatining ang dila ay si Veronique Almadro, isang babaeng laging plansyado ang damit, matamis magsalita sa harap pero matalas mang insulto kapag nakatalikod ang kausap. Matagal na itong naninirahan sa subdivision at kilala sa pagiging mapangmata sa mga taong sa tingin niya'y hindi ka-level. Noong una, kunwari ay mabait si Veronique. "Ay, ikaw pala si Samaria?" sabi nito minsang nagkasulubong sila sa labas. "Ikaw yung tinulungan ni Sir Leo Vico dahil sa bata, tama ba?" "Opo," galang na sagot ni Samaria. "Napakaswerte mo naman," ngumiti ito, ngulit may kung anong tusok sa tono. "Hindi lahat binibigyan ng bahay ng ganyan-ganyan lang. Pasasalamat lang po iyon." "Exactly!" Bahagyang tinaas ni Veronique ang kilay. "Pasasalamat. Sana lahat ng tumulong ganyan kalaki ang balik." Hindi iyon sinagot ni Samaria. Ngulit mula noon, naramdaman niyang hindi ordinaryong usapan lang ang nangyari. May halo iyong pagsusukat, pangmamaliit at pagdududang para bang hindi siya karapat-dapat sa buhay na unti-unti niyang tinatamasa. Mas lalong lumala ang tensyon nang malaman ng kapatid ni Veronique na si Rastel Almadro na may balak si Leo Vico na ipasupply kay Samaria ang ilang textile needs sa kanyang low-cost housing project. Mga kortina, simpleng punda at ilang uniform ng maintenance personnel. Hindi pa man formal ang kontrata, umabot na agad ang balita sa mga maling tenga. Siya, bulasla si Rastel isang gabi habang kausap ang kapatid sa veranda nila. Isang babaeng galing sa lumang bahay sa San Isidro? Ano bang nakita ni Arsa doon dyan?
Alam mo naman ang mga lalaking mahilig maawa. Malamig na sabi ni Veronique habang humihigop ng kape. Minsan, konting drama lang sapat na. Hindi ako papayag na may ganyang klaseng taong aangat sa loob ng subdivision na to, lalo na kung dahil lang sa isang gabing pinatuloy niya ang bata. Then don't let her rise too easily. Mahinang sabi ni Veronique habang may mapanganib na kinang ang mga mata. Hindi alam ni Samaria na sa mga panahong iyon, habang masaya siyang naglalagay ng bagong kurtina sa sarili niyang bahay at nagbibilang ng pagkakataong pwedeng magbukas ng maliit na patahian, may mga taong nagsisimula ng magtahi ng sarili nilang paninira laban sa kanya. At tila sinadya ng pagkakataon na sa isa sa mga araw na iyon, habang abala siya sa pagkuha ng sukat ng tela para sa isang order, muling mag-cruise ang landas nila ni Gadiel. Hindi na ito basta tricycle driver lang. Napansin niyang mas maayos na ang polo nito at tila mas may kumpiyansa sa sarili. Tumigil ito sa harap ng bahay niya at ngumisit. "Aba," sabi nito, umiikot ang tingin sa bakuran. "Iba na talaga ang buhay mo, Samaria." Hindi siya lumapit. "May kailangan ka ba?" "Wala. Naisip ko lang kamustahin ang taong minsan kong sinabihang hindi aangat." Napangisi ito. "Mukhang nagkamali ako." "Kung iyan lang ang sadya mo, marami pa akong gagawin." Ngulit bago ito sumakay muli sa motor, yumuko si Gadiel ng bahagya at binitiwan ng isang linya na hindi agad nawaglit sa isip ni Samaria. Sa mundong to, hindi sapat ang kabaitan para manatili sa taas. Tandaan mo yan. Pagkatapos nito, may malamig na pakiramdam na bumalot sa dibdib ni Samaria. Hindi pa man niya lubos na uunawaan, may bahagi ng puso niyang nagsasabing hindi na magiging kasing payapa ng dati ang bagong buhay na ipinagkakaloob sa kanya. Dumating ang mga susunod na buwan na may kasamang kaunlaran. Ngunit kasabay noon ay palihim ding tumitigas ang mga tinging nakamasid sa kanya. Nagsimula siyang makatanggap ng paanyaya para sa mas malalaking order. Nakatapos siya ng unang batch ng kursong kinuha niya. Naisip niyang pangalanan ng pangarap niyang patahian balang araw sa ngalan ng lola niya. At sa kabila ng mga simpleng tagumpay na iyon, may mga taong hindi masikmurang makita ang isang tulad niyang dating salat na babae na marunong tumayo sa sariling paa. Hindi na umiikot ang kwento sa regalong bahay. Unti-unti na itong nagiging laban para sa pangalan, dignidad at karapatan ni Samaria na umangat nang hindi kinakailangang yumuko sa mapanghamak na mundo. At sa di kalayuan, habang ang isa'y abala sa pagtatahi ng kinabukasan niya, ang iba na may tahimik ng naghahanda ng gunting na pwedeng pumunit sa lahat ng pinaghirapan niya. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo ako sa pagtatapos na ito. Mag-comment ka nga kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Habang tinatahak natin ng dulo ng buhay na ilang beses pinagpag ng unos, baka may parte ng puso mo na makadama rin na may tamang wakas para sa mga taong hindi sumuko sa gitna ng hirap. Pagkatapos ng mga buwang punung-puno ng bulong, paninira at mga matang lihim na naghihintay sa kanyang pagkadapa, dumating din ang yugto na hindi na kayang baliwalain ni Samaria ang panganib na nakapaligid sa kanya. Hindi na simpleng inggit lamang ang ipinapakita ni Veronique at Rastel Almadro. Unti-unti na iyong nagiging mga hakbang na malinaw ang layunin. Sirain ang pangalan niya, guluhin ng negosyo niyang nagsisimula pa lamang tumibay, at iparamdam sa kanya na kahit gaano pa siya magsikap, may mga taong gagawin ng lahat upang ibalik siya sa pinanggalingan niya. Noon ay hindi pa formal ang patahian niya, ngunit malayo na sa dating iisang makinang depadyak at kalat-kalat na tela sa sala. Sa tulong ni Pevia at Orlina, nakapagrenta siya ng maliit na pwesto sa tapat ng lumang butika kung saan nagtratrabaho noon si Joreb. Pinangalanan niya iyong Lola Trining Creations
At sa simpleng karatulang ipinagawa ni Tio Bemboy, malinaw na nakasulat ang pangalang iyon na tila pangako na hindi niya bibitawan. Na bawat tahi, bawat kita, at bawat pag-angat ay alay niya sa alaala ng lola niyang nagturo sa kanya kung paanong mabuhay ng marangal. Sa pagdaan ng panahon, nagdagdagan ng tauhan niya. Bukod kina Pevia at Orlina, pumasok din si Natzel, isang dalagang tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan, at Maviel, isang inang iniwan ng asawa na naghahanap ng paraan para buhayin ang 2 anak. Hindi man malaki ang sahod nila sa simula, maayos ang trato ni Samaria sa kanila. May libreng pagkain kapag abala ang trabaho, may mahinaw na pakikipag-usap kapag may mali, at may pag-alalay sa tuwing may problema sa bahay ang isa. Hindi tayo yayaman sa madalian, madalas sabihin ni Samaria sa kanila habang nagbibilang ng tela. Pero gusto ko, dito sa atin, walang nanginginig na takot kapag papasok sa trabaho. Sa maliit na pwestong iyon, unti-unti niyang binuo hindi lang ang negosyo, kundi isang lugar kung saan may dangal ang bawat babaeng matagal nang minamaliit ng buhay. Ngulit habang tumitibay ang kanyang pundasyon, doon din tumalas ang galaw ng mga gustong bumuwag nito. Nagsimula ang problema sa isang malaking order para sa kortina at simpleng bedsheet set ng 3 gusaling paupahan na hawak ng isang kapartner ni Leovico. Hindi iyon direktang galing sa milyonaryo, ngunit alam ng marami na may impluensya pa rin ng tiwala nito kay Samaria sa pagkuha ng kanyang serbisyo. Maayos ang usapan, malinis ang sample, kompleto ang listahan, ngunit nang dumating ang unang batch ng telang dapat ay premium ang kalidad, kapansin-pansin agad ni Orlina na may depekto ang hibla ng tela. Ate Samaria, sabi nito habang inuusisa ang isang roll, parang iba ito sa dumating noong sample day, madaling mapunit. Lumapit si Samaria at sinuri ang tela. Totoo nga, hindi iyon ang kalidad na pinagkasunduan nila. Baka nagkamali lang ang supplier, sabi niya bagamat hindi panatag ang pakiramdam niya. Ngunit hindi nagtagal, sunod-sunod na ang problema. Ang isang delivery receipt ay may pirma raw niya kahit hindi naman siyang tumanggap. Ang isa pang kahon ay kulang sa laman. May customer na tumawag at nagsabing bakit raw tila bumaba ang kalidad ng gawa ng Lola Training Creations. At higit sa lahat, may nagsimulang magbulong sa subdivision at sa pamilihan na baka raw kaya mabilis umangat si Samaria ay dahil marunong siyang dumiskarte sa mga mayayamang tao at hindi sa malinis na paraan. Una, pinilit ni Samaria na huwag patulan. Akala niya, gaya ng dati, lilipas din iyon. Ngunit iba ang bigat ng bagong paninira. Nadadamay na ang kita ng shop, ang tiwala ng mga kliyente at ang kabuhayan ng mga taong umaasa na sa kanya. Isang hapon, dumating si Pevia na halos umiiyak. Ate, may 2 tauhan po sa likod na may naghihintay sa labas, sabi nito. Ayaw daw po umalis hanggat hindi tayo nagbabayad ng atraso. Anong atraso? Gulat na tanong ni Samaria. Paglabas niya, nandoon si Gadiel, nakatayo sa tapat ng shop kasama ang 2 pang lalaking hindi niya kilala. Hindi na ito yung dating barumbadong tricycle driver lang, mas kampante na ang tindig nito ngayon at kitang-kita na may pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Siningil ka lang namin sa dami ng reklamong dumarating tungkol sa gawa mo, sabi ni Gadiel na may nising na nakakairita. Baka nakakalimot ka na, Samaria. Hindi lahat ng nasa taas mananatili dyan. Wala kang karapatang manggulo rito, malamig na sagot niya. Kung may reklamo, dumaan kayo sa tamang proseso. Tamang proseso? Umismid si Gadiel. Sabihin mo yan sa mga taong linoko mo. Bago pa humaba ang usapan, dumating si Tio Bemboy at si Jureb na ngayon ay clerk na sa munisipyo. Nakiusyoso lang sana si Jureb nang dumaan, pero nang makita niyang si Gadiel ang kaharap ni Samaria, agad siyang tumabi sa dalaga. May permit ang shop na ito, matigas na sabi ni Jureb, at kung manggugulo kayo rito, tatawag ako ng pulis.
Nang marinig iyon, bahagyang umatras ang dalawang kasamahan ni Gadiel, ngunit bago ito umalis, ibinulsa nito ang kamay at pabulong na sinabi kay Samaria, "Hindi pa ito ang dulo." Hindi nagkamali ang kutob niya. Paglipas ng ilang araw, isang sulat ang dumating mula sa munisipyo. Kailangan niyang humarap sa isang public hearing ukol sa reklamo sa business transactions, posibleng pamemekay ng billing at paglalabag sa kalidad ng supply contract. Nang mabasa iyon ni Samaria, literal na nanghina ang kanyang mga tuhod, halos mahulog ang papel sa kanyang kamay. "Hindi maaari ito," bulong niya. "Wala akong pineke." Tinawagan agad niya si Attorney Virel. Sa kabila ng pagiging abala nito sa mga kaso ni Leovico, hindi niya pinabayaan si Samaria. "Puntahan mo ang opisina bukas," sabi ng abogado sa telepono. "Dalhin mo lahat ng resibo, delivery logs at payroll records. Huwag kang magpanik. Ang mga ganitong klase ng reklamo, madalas may nagtutulak sa likod." Hindi na niya kailangang hulaan kung sino. Kinagabihan, dumating si Pevia sa bahay niya na halos umiiyak. "Pasensya na po," sabi niya kay Leovico nang nakaupo sila sa sala. "Hindi ko ginusto na umabot sa ganito." Tahimik na tumingin sa kanya si Leovico. "Bakit ka humihingi ng pasensya sa kasalanang hindi mo ginawa?" "Dahil pakiramdam ko, nadadamay po kayo." Mahinahong sabi nito, ang unang pagkakamali ng mga naninira sa iyo ay ang isipin na mag-isa ka lang. Hindi na siya nakapagsalita. Sa tabi nila, si Miro ay mahigpit ang hawak sa isang folder. Nang mapansin ni Samaira iyon, ngumiti ang binatilyo ng bahagya. "May napansin po kasi ako," sabi nito. "Nung minsang bumisita ako sa storage, iba ang truck na nag-deliver ng tela kumpara sa nakasulat sa receipt." Napatingin si Attorney Virel, nakababalik lamang mula sa labas. "Iyon ang gusto kong marinig. Miro, ulitin mo nga mamaya ang detalye." Doon nagsimula ang unti-unting paghabi ng katotohanan. Sa tulong ni Joreb, nakuha nila ang duplicate copies ng ilang delivery records sa munisipyo. Si Maestra Odalis naman, nasanay sa pagsusuri ng papeles at petsa bilang dating coordinator sa school procurement, ang tumulong magkumpara ng mga resibo at pirma. Napansin niya agad na ang isang acknowledgement receipt na di umano'y pirmado ni Samaira ay may maling porma ng sulat sa apelido nito. Hindi niya ganyan isinusulat ang letrang V, sabi ni Maestra Odalis, hawak ang dalawang papel. "Tingnan mo, Virel, yung tunay niyang pirma, mas maikli ang ikalawang guhit." Samantala, si Miro naman ang nakaalala ng mukha ng isang delivery rider na madalas makita sa garage ng isang property ni Restel. Nang i-follow up iyon ni Attorney Virel, lumabas na ang rider na si Civil ay ilang beses nang nakapasok sa mga transaksyon ng Almadro siblings. Noong unay ayaw umamin ng lalaki, ngunit nang maipakita sa kanya ang CCTV footage mula sa isang katabing tindahan, kung saan malinaw na ang mga kahon ng premium fabric ay pinalitan sa isang bodega, nayanig ito. "Hindi ko po planong sirain si Ma'am Samaria," halos nanginginig na sabi ni Civil sa isang pribadong pag-uusap. "Pinagawa lang po sa akin. Ang sabi po ni Sir Restel, papalitan lang ng tela, tapos may pirmahan na raw na aasikasuhin si Gadiel." Nang marinig iyon ni Samaira, tila gusto niyang upuan ang bigat ng lahat. Totoo ang hinala niya, hindi simpleng chismis lang, planado ang lahat, mula sa mababang kalidad ng tela, sa peking pirma, hanggang sa pananakot sa shop. Dumating ang araw ng hearing. Punong-puno ang maliit na session hall ng munisipyo. Naroon ang ilang negosyante, ilang osisero mula sa subdivision, at syempre sina Veronique at Rastel na parehong maayos ang bihis at parang walang bahid ng kasalanan. Naroon din si Gadiel, nakaupo sa likod, pilit kalmadong nakatingin sa harap. Nang tinawag ang pangalan ni Samaira, tumayo siya ng tuwid kahit ramdam niyang nanlalamig ang mga palad niya. Hindi siya ang dating babaeng nangingini sa bawat titig, ngulit tao pa rin siya. Nasasaktan, natatakot,
lalo na kapag alam niyang hindi lang siya ang nakataya rito, kundi ang kabuhayan ng mga babaeng umaasa sa kanya. Ako po si Samaira Villones at hindi po ako nandito para makiusap na kaawaan. Nandito po ako para ipagtanggol ang pangalan na ilang taong kong binuo. Bahagyang gumalaw ang mga tao sa loob ng bulwagan. Tumayo si Veronique at nagsalita na parang walang ginawang masama. Walang personalan ito, gusto lang naming maging patas sa negosyo. Kung may mga depekto ang produkto at irregularidad sa billing, natural lang na magtanong kami. Magandang linya, bulong ni Joreb mula sa likod. Kapal. Ngulit hindi nagtagal, isa-isang inilatag ni Attorney Virel ang ebidensya. Una, ang mismong resibo na may peke at depektong pirma. Pangalawa, ang komparasyon ng tela na in-order at ng telang ipinadala. Pangatlo, ang CCTV footage. Pang-apat, ang sworn statement ni Sevel. At panghuli, ang text exchanges na na-recover mula sa telepono ni Gadiel matapos itong maharang sa isa pang reklamo sa pananakot. Mga mensaheng nagpapatunay na inuutos ni Rastel ang galaw habang si Veronique ang nagsisilbing pinagmumulan ng impormasyon kung kailan pinakamainam siraan si Samaira. Habang lumalabas ang bawat ebidensya, unti-unting nawawala ng kulay sa mukha ni na Veronique at Rastel. Hindi totoo yan, pasigaw na sabi ni Rastel. Kung hindi totoo, malamig na sagot ni Attorney Virel. Handa ba kayong ipa-forensic audit ang lahat ng transaksyon nyo sa nakaraang 6 na buwan? Tahimik. Sapat ang katahimikang iyon para maramdaman ng lahat kung saan nakahilig ang katotohanan. Nang tuluyang basahin ng presiding officer ang paunang findings, malinaw ang konklusyon. May sabwatan upang sirain ng reputasyon at negosyo ni Samaira Villones. Inirekomenda ang pagsasama ng kaukulang kaso kaban kina Rastel, Gadiel at iba pang kasangkot. Samantala, si Veronique ay formal na pinatawanan ng administrative complaint kaugnay sa maling representasyon at malicious conduct. Sa sandaling iyon, halos mawalan ng lakas ang mga tuhod ni Samaira. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pinakawalang katotohanan na sa wakas ay napatunayang totoo. Pagkatapos ng hearing, sa labas ng session hall, lumapit si Leo Vico sa kanya. Wala na ang porma at malamig na mukha ng negosyanteng sanay mag-utos. Ang kaharap niya ngayon ay lalaking tila may mabigat na pagsisisi. Dapat mas maaga kong nakita na lumalala na pala ito, sabi nito. Pasensya na. Napatingin si Samaria sa kanya. Hindi niyo po kasalanan ng inggit ng ibang tao. Pero naging dahilan ako kung bakit sila nagka-interes na wasakin ka. Umiling siya. Hindi po, naging dahilan lang kayo para mabigyan ako ng pagkakataon. Ang sumira, silang pumili noon. Matagal siyang tinitigan ni Leo Vico, at sa tinging iyon ay naroon ang tahimik na paghanga sa babaeng hindi nagpakabiktima kahit may sapat na dahilan para lamunin ng galit. Makalipas ang mga sumunod na buwan, tuluyang nahatulan sa mga kasong may kinalaman sa pamimeke at pananakot si Gadiel. Si Rastel ay nawalan ng ilang kontrata at napilitang ibenta ang ilan sa kanyang properties para harapin ang legal na problema. Si Veronique, bagamat pilit pang nagmatigas, ay tuluyan ng naitsapwera sa mga samahang dati malakas ang kapit niya. Samantala, si Samaria ay hindi gumanti sa paraan ng paninira. Ang ginawa niya ay mas pinatibay ang negosyo, inayos ang records at tiniyak na wala ng puwang para sa mga gustong sumira muli. Doon niya lubos na naunawaan na ang tunay na regalo sa kanya ay hindi lang bahay, hindi lang oportunidad, kundi ang pagkakataong patunayan na kaya niyang itayo ang pangalan niya nang hindi nakikisandal sa kasinungalingan. At mula sa durog na panahong iyon, nagsimula ang mas tahimik ngunit mas matatag na pagbangon ng kanyang buhay. Isang pagbangong hindi na kayang guluhin ng kahit sinong sanay manira dahil sa wakas, hindi na lamang siya si Samaria na naaawang dalaga. Siya na mayon si Samaria Villones, babaeng marunong lumaban para sa kanyang dangal.